Magandang umaga mga kakoys. For today's vlog pala ay bibiyahe ako papuntang Mamaguy Bislig, Surigao del Sur. Kasi walang pasok na yon, holiday dito sa Davao, araw ng Kadayawan. Ito ang service natin, Toyota Van Hi-Ace Commuter. Mag-isa lang ako bibiyahe. Kung sinong gustong sumama ay mag-private message lang kayo. Pero bago natin pa-underan ang sasakyan ay i-check natin ang oil ng makina. Kasi kapag walang oil ang makina ay mag-overheat at biyak ang makina nito. Tanggalin natin ang dipstick sa makina. Dito natin malalaman kung nasa level pa ba ang oil nito. Kapag kunti na lang ang engine oil ay delikado ito sa makina. Magkukos ito ng overheat or biyak ang makina mo. Kailangan bago pa-underan ng makina ay ugaliin i-check ang engine oil nito. Nasa tamang level lang ang oil, no worries. Pero bago natin itiklop ang upuan ng sasakyan ay i-visual check muna natin kung may aalog ba sa mga ball. At sa pag-start ng diesel engine ay huwag magmadali. Bago natin i-crank start ay tingnan ang mga ilaw ng dashboard, tulad ng T, na ang ibig sabihin ay dapat hintayin muna mag-off ang ilaw nito bago i-crank start. Ang swabe ng andar, once na naka-andar ay hintayin natin uminit ang makina. Makikita naman sa dashboard kung tumaas na ba ang pointer ng temperature gauge. Kasi kapag pinatakbo muna ito at hindi pa mataas ang temperature ay mafe-feel mo na parang walang lakas ang makina. Buksan natin ang front trunk. Nandun kasi nakalagay ang fluid ng brake, water coolant at water para sa windshield. Regular natin i-check din ang mga ito. Goods na lahat. Wala na tayong kaba. Ibiyahe itong sasakyan. Ibalik na natin ang upuan para ready to go na. Tumaas na rin ang temperature ng makina. Pwede na ito ipatakbo. Pero bago muna ay syempre hindi mawawala ang sounds ng sasakyan. Music muna tayo ng tunog kalye. At ito ang boundary ng Davao City at Davao del Norte. Andito na tayo sa Barangay Lasang at ang unang syudad na ating madadaanan ay Panabo City. At ang susunod sa Panabo City ay ang munisipyo ng Carmen at patag ang lugar dito. Karamihan ng pamumuhay dito ay banana plantation at rice fields. Nasa kanan pala ang municipal hall at terminal ng bus. At pagkatapos ng Carmen ay ang Tag-Anay at Duhali at ang susunod naman ay ang Tagun City. Papasok na tayo sa syudad ng Tagun City, pinakamalaking syudad sa Davao del Norte. History of Tagum. The area of Tagum was inhabited by Mandaya, Maguindanao and Kigan. By the mid-1800s, it was a part and serves as a vassal of Sultanate of Maguindanao and was ruled by the Maguindanao and Datubagu, which spanned the entire Davao Gulf region and had its capital in what is now Davao City known as Pinagurasan. Aside from the landscape of palm trees that makes Tagun City the palm capital of the Philippines, the palm trees go with different places in Tagum like highways, schools, offices, road islands, and bus stops together with different kinds of palm trees that complement its respective landscape. The Tagum City flyover is the longest overpass in Mindanao with a total length of 1.035 kilometers. It was earlier stated that it was 1.6 kilometers long. At malapit na tayo sa boundary ng Davao del Norte at Davao de Oro, formerly Comval Province. Karamihan ng lugar sa Davao de Oro ay pulo munisipyo. History: Compostela Valley, the 78th province in the country, was carved out of Davao del Norte Province on January 30, 1998. The origin of the province's inhabitants came from the ethnic tribes of the Mansaka, Mandaya, Manobo, Manguangan, Dibabawon, Aita, Kamaya, Davaoenyo and Calagan. Mawab, officially the municipality of Mawab, Cebuano, lungsod sa Mawab, Tagalog, Bayan ng Mawab, is a third-class municipality in the province of Davao de Oro.
At papasok na tayo sa loob ng Mawab. Dito yung daan na kung saan ay sinira ng malakas na ulan sa unang quarter ng taon 2024. Grabe yung landslide dito. Makikita nyo naman, mukhang hindi pa inayos ang kalsada, kaya dahan-dahan lang tayo. Andito na tayo sa munisipyo ng Mawab, Davao de Oro. Ang next municipality ay ang Nabunturan. Doon tayo magpahinga at magkape para mawala yung antok natin. Dito na tayo sa Bingkahan City. At karamihan dito ay mga biyahero. Dito nagpapahinga at nagkakape. Bale sakop na ito ng munisipyo ng Nabunturan. Kung gusto mo ng mga pasalubong ay marami kang mapipilian dito. May bibingka, suman at iba pang kakanin. At buksan natin ang sa likod, tingnan natin kung ayos pa ba ang cake na binigay sa atin ni Ante Laura at Lolo Juan. Nagpa-advance birthday cake sila at may pang-grocery para sa anak ko na magbi-birthday ngayon August 19. Magtimpla na tayo ng kape. Kopi ko black yung paborito ko. Pili tayo ng kakanin dito, suman yung paborito ko. Ang init ng kape, sing init ng araw dito, ang importante ay makakape para iwas antok. Larga na tayo, may pipik-apin pa tayo na prutas sa Nabunturan, bigay ng cousin kong si Loyloy. Nabunturan, the origin of the name is from Buntad, the Cebuano term for mountain. The word Nabunturan means surrounded by mountains. Nabunturan, officially the municipality of Nabunturan, is a first-class municipality and capital of the province of Davao de Oro, Philippines. At dito na kami magkikita ni Agaw Loyloy, may ibinay siya sa akin na mga prutas. Babati na lang ako sa kanya na maraming salamat. Agustin. Okay, kawa? Oh. Maraming salamat Agaw Loyloy. At ang susunod na municipality ay ang Monte Vista. Monte Vista, officially the municipality of Monte Vista, is a third-class municipality in the province of Davao de Oro, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 46,558 people. Common nga, the original name of Monte Vista was a peaceful haven of the Mandaean tribe. Papasok tayo sa munisipyo ng Moncayo. Pagkatapos ng Mawab, Nabunturan at Monte Vista ay ang Moncayo ang last municipality ng Davao de Oro. Pagkatapos ng Moncayo ay ang Caraga region. Magkatabi lang ang Moncayo ang Trento. Moncayo is an agricultural town with vast tracts of land planted to rice and banana. The municipality is also host to the gold-rich barangay of Mount Diwata, popularly known as Diwalwal, which in the local dialect means one's tongue is hanging out due to exhaustion. Meter high range known for its rich gold ore deposit. Ang municipal hall at terminal ng bus ay nasa loob. Doon din ang daanan kung pupunta ka ng Diwalwal. At malapit na tayo sa boundary ng Davao de Oro at Caraga region. Medyo umuulan na dito, paandaran na natin ang wiper ng sasakyan. Dahan-dahan lang tayo dito.
Uneven yung surface ng kalsada. Oy, parang may disgrasya dito. Sumalpok sa pader yung sasakyan. Kawawa naman. Nakakalito kasi dito paggabi. Minsan may dumadaan sa kabilang lane. At yung kabilang lane ay rough road. Inakala siguro ng driver na bawal dumaan. Pero late na ang kanyang desisyon kaya tuloy na salpok siya sa gitna. Malapit na tayo sa roundabout. Ang sa kanan ay ang papuntang Bislig City via Cuevas Road. At kung straight ay papuntang Trento at sa kaliwa ay Santa Josefa. At papasok na tayo sa Cuevas Road, almost 50 kilometers dito bago makarating sa Barangay Mamagoy, Bislig City. Aabutin tayo ng 45 minutes ang takbo natin. At coffee time tayo ulit dito sa Australia. Relax muna. Malapit na rin tayo sa pupuntahan natin. Kung sinong gustong magkape dyan ay sige bumili ka. Relax ka lang at sumabay with a cup in hand. Let's all hang out for a while. Tumambay muna tayo dyan sa tabi. May bawon na kwentuhan at kape. Si Pare Chito Miranda ang lyrics ng kantang ito. Isa lang. At larga naman tayo ulit. Daanan natin ang lugar ng Singapore. Dito na ang boundary ng Agusan del Sur at Surigao del Sur. Papasok na tayo sa Bislig City. At ang sa kanan na kalsada ay papuntang Katiel, straight lang tayo dito sa Bislig Road. Downhill pala dito mga kois, check brake kayo dito. Bislig history tayo mga kois. The legendary allusions as to how Bislig got its name dates back to the era prior to the coming of the Spanish conquistadors. The town got its name from a forest vine of the Ratan family that grew in abundance along the banks of its rivers. Bislig, officially the city of Bislig, is a third-class component city in the province of Surigao del Sur, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 99,290 people. It is the most populous among the cities and municipalities in the province of Surigao del Sur. Papasok na tayo sa sentro. Kaliwa lang tayo kasi andito yung pupuntahan natin. Maghahanap lang ako ng maparkingan natin. At yun, hinihintay na ako ng aking little munchkin, si Aubrey. Aubrey! Kumusta Aubrey? Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Bye-bye! Kois El Yuri TV. Follow, like and share.